When everything feels like the movies. Yeah, you bleed just to know you're alive. Kasi po nung unang pagbaba po namin sa Korea po, parang ay okay pa po, parang happy. Tapos mga 3 days na parang na-feel ko na homesick na ako. Tapos nung nagtitraining na, ang dami talagang ginagawa. Tapos Napapagod ka. opo, parang di po kaya talaga nung sarili ko na kahit yung mga Korean na dapat matutunan ka agad dun pag sa music show. Tapos ang dami po. Tapos super na-stress po talaga ako ng sobra. Rin po kasi sa nagpa-stress sa akin nun yung nagka-eating disorder po talaga ako sa Korea. Oh. Yun po talaga yung number 1. Parang naano po ako nun na parang ba't ganun, ang sobrang halos mahilo na ako sa gutom, pero Hindi ka nakakain. di pa rin bumabawas yung timbang ko, parang na-stress po ko talaga. Yung stay ko po sa Korea, hindi po ako masyado, maraming pinapagdaanan. Parang talagang, siguro, biglaan na lang talaga nag-breakdown. Pero hindi ko talaga na-expect, parang wala naman na akong tinatago, wala naman na akong parang binabattle up na emotion. Pero bigla na lang talaga ako sumabog ng time ng namin nung nagte-training, tapos parang isa lang yung ilaw na nakabukas, tapos yung pinapatugtog ni Kuya Vinci nakakaiyak. Paano hindi ako iiyak doon? Kasi walang masyadong ginagawa. Doon ako nakakaroon ng oras na isipan na, hala, na-miss ko nga pala yung pamilya ko, mag-isa pala ako. Nare-realize ko lahat all at once. Kaya bigla akong sumasabog na gano'n. Pero okay naman. At ano po yun, parang naranasan ko po yung pag-breakdown nung napansin po ng mga coaches na parang nawala daw po yung passion ko sa pagsasaya. And na-feel ko rin po yun kasi hindi ko po talaga ma-feel yung sarili ko, and wala po akong ma-feel sa paligid ko kapag nagsasaya ako kasi parang naging manhid po yung time na yun. Tapos nung sinabi na po sa akin nila Coach Bay, sila Coach Lee po na parang nawala daw po yung Drive. opo. As in yung pagka-uwi ko po, parang gusto ko umiyak pero parang hindi ko po maiyak kasi parang hindi ko po na-feel yung paligid. So, kinabukasan po, medyo na-feel ko na po yung paligid. Doon ko po talaga nilabas. Ako po, galing na po ako sa lagi na lang malungkot. So, ayun, pinipilit ko na lang sa kuya na Maging masaya. maging masaya. Ikaw, Vincent, wala? Antara. So, Ikaw din, Vinci, wala? Wala naman. Kasi kailangan maging matatag para sa Kasi nga, oo. Yes. Si Kim. Si Kyler umiyak, tas nung umiyak po siya nun sa CR, niyakap ko po siya. Ang time po na yun, totoo po yung nangyari na yun. Kasi may time po talaga na homesick din ako. Kasi nung time po na yun, nagpa-practice po kami. Then, palagi nga po akong nagkakamali sa mga choreo na ginagawa. Then, ako po yung laging nako-call out, nako-correct, ganun. Hanggang sa na-pressure po ako, lumabas muna ako saglit. Nag-CR po muna ako nun. Then, dun po ako napatanong sa sarili ko na, ayun, kung kaya ko pa ba, kaya mo na, or hindi na. Then, naisip ko po bigla pong pumasok sa isip ko yung mga sinasabi sa akin ng magulang ko na magpakatatag palagi at wag susuko po, ganun. And I want the world to see me, 'cause I don't think that they'd understand. When everything's made to be broken, I just want you to know